Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Pag-uusapan po natin, Saldico. Ito pong representative ng Tingog Party List ay sinibak po, pinatalsik or na tsuktsak chenis sa pagiging committee o sa pagiging chairman of Committee on Appropriation. Ayon po sa balita ay si Sandro Marcos ang nag-motion para siya ay sibakin sa kanyang chairmanship at inaprubahan naman po ito ni Martin Romualdez, which is the speaker. Ayon po sa Manila Bulletin, itong ulat nila, Saldico no longer House Appropriations Panel Chairman. Dito naman po sa Rappler, Saldico removed as House Appropriation Committee Chair in wake. So, wala na po si Saldico sa kanyang pagiging chairman sa Committee on Appropriation. Marami pong nagsasabi, it's too late. Para ano pa? Bakit nyo tinanggal? Matatapos naman na ang termino, mag-i-election na nga actually, ilang buwan na lang. So, sabi ni Harry Roque, it's too late. Wala na pong saysay, Late na po ito, natapos na ang 3 taong termino kung saan nagpasasa po. Sabihin natin di umano. Nagpasasa sa pera ng bayan, wala rin po itong saysay, Pag natapos na kasi ang halimbawa itong 19th Congress, 3 years term yan, Ang susunod po ay 20th Congress. Halimbawa po, kadalasan yan, nagpapalit ng mga chairman. Okay? Doon sa iba't ibang committee. Pati nga speaker napapalitan So, yan na po talaga yung nangyayari. Bakit po patatanggalin si Saldico? Wala na rin, tapos na Paano pa? Ano pang ibig sabihin po inon? So, walang saysay po ito, lalo tapos na ang 2025 budget kung saan napirmahan na nga ito ng Pangulo. Di po ba? Bakit mo pa tinanggal si Saldico? Anong saysay pa niyan? Anong ibig sabihin pa niyan? Mission accomplished na sila. Tapos na yung 2025 budget kung saan nasunod yung mga gusto nila, yung pork barrel, na naisagawa nila, na nakapag-provide sila ng pork barrel. Ewan ko kung ipinangako ito sa mga crocs na mabibigyan sila ng pork barrel for 2025 budget. Ganito po kasi yan Ang nakikita ko sa administrasyong ito, kumbaga, mahilig sila, gagawa natin ng paraan. Gawa natin ng paraan. Hindi ba yan yung lagi kong napapansin dito po sa administrasyong ito? Halimbawa, presidente, ito di umano, naririnig natin, hindi naman talaga si President Bongbong Marcos Jr. ang presidente natin. Ang talagang nasusunod naman ay si First Lady Lisa Araneta. Di umano At ang talagang nasusunod ay si Speaker Martin Romualdez. Hindi naman talaga ang presidente. Narinig natin o nabalitaan natin na yung SSS, GSIS, kung saan tinutulan ito dahil balak kuhaan ng budget para ilagay sa Maharlika Investment Fund. Di po ba? Umingay yung mga tao dyan, tinutulan yan. Okay, sabi ni President, kung ayaw nila, di wag na natin Basta importante, maipasa natin tong Maharlika Investment Fund. At nung napasa na, nakuhaan din pala ang SSS at GSIS. Na-shock na lang tayo. Na-surprise na lang tayo. Nakuhaan din pala. So, nagagawan din ng paraan Di po ba? Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo na appoint po bilang DSWD Secretary. Di po ba? Hindi siya pumasa sa Committee on Appointments.
Right? Anong ginawa? Hayaan mo. Gagawa tayo paraan. Maya-maya, isang linggo, isang buwan, congressman na eh. Ha? Congressman na, naging party list representative na siya ng AXIS ba yun? No? Hindi naman siya kumandidato. Hindi naman siya nangampanya. Pero naging congressman. Nagagawa ng paraan eh. Diba? O, yaan mo. Hindi ka na-appoint. O, okay, nagawa natin ng paraan yan. Ito naman po si Saldico. Ano mangyayari? Nawala na siya sa Committee on Appropriation. Baka, sige, tanggalin ka na muna namin. Gawa na lang natin ng paraan. Di ba ba? Wala na eh, wala. Nawawala na po tayo ng tiwala eh. Ililipat ka na lang sa ano. Tingnan natin, abangan natin kung anong mangyayari. Baka mailipat lang din or pwede naman 'di ba yung nangyayari na di umano. Di naman si presidente ang tunay na presidente. O baka kahit tinanggal si Saldico sa Committee on Appropriation, baka may say pa rin siya doon. Hindi po ba nagtagumpay na sila, nausig na nila si BP Sara noong budget hearing. At kasama niya si Kimbo kung saan let's stick to the plan. Tapos na eh. Wala na rin saysay. Bakit pa nila sinibak sa pagiging chairman si Saldico? Ano po ba ang dahilan? Bakit tinanggal ito si Saldico? Basahin po natin yung kapirasong report lang po ito. Siguro sa report ng Manila Bulletin. Ito po yung ulat. Hindi. Yung sa report po ng Rappler siguro. Ito. The House of Representatives remove ako Bicol Representative Saldico. Hindi pala tingog, no? Ako Bicol Representative pala siya. As chairperson of the Powerful Appropriation Committee amid controversies surrounding the 2025 budget. Talagang napaka-controversial nitong 2025 budget. Kasi garapalan ang korupsyon, ang mga illegal, etc. House Speaker Martin Romualdez approved the motion raised by Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos to declare the committee chairmanship position vacant during the first plenary session of the House for 2025 on Monday, January 13. Romualdez is the cousin, while Sandro is the son of the President Marcos Jr., who in December delayed the signing of the spending bill that co-helped prepared. Di ba? Si Saldico ang tumulong para i-prepare po itong signing na na-delay na 2025 budget. So, si Sandro Marcos ang nag-motion, nag-raise, no? At inaprubahan po ni Speaker Romualdez. Ito po ba kusa na ginawa ni Sandro o inutusan lang siya? Malamang. Sa aking pananaw, inutos lang po ito. So, nag-motion po si Sandro Marcos at inapprove ni Speaker Martin. Naniniwala ako hindi naman kumbaga desisyon lang ito ni Sandro. Ganito yan. Sandro, mag-motion ka, approve ko. So, ito po parang scripted na, no? Ano nakikita po natin dito? Bakit na-surprise tayo? Biglang, tinanggal na si Saldico. Natutuwa ba tayo dito? Hindi na. Tapos na nga. Yung budget hearing, kung saan nga inusig si BP Sara, nagawa na nila lahat. Tapos na rin ang 2025 budget. Ginahasa na nila ang pera ng bayan, ang kaba ng bayan sa loob ng 3 taon. Useless. Para saan pa tinanggal nila si Saldico?
So, ano nakikita ba natin dito? Kasabay ito ng very successful National Peace Rally ng INC. At ito'y open to the public, no? Meaning kahit hindi ka member ng INC, pwedeng sumali. Kasabay ng INC rally, tinanggal naman si Saldico. So, ano to pa? Inuto na naman tayo? Inuto na naman ba tayo o ayan, tinanggal na namin si Saldico. O kumalma na kayo, INC. At mga mamamayan, kalma na po. Ano, natakot ba? Natakot lang si Speaker Martin Romualdez dito. Speaking of Speaker, after 2 years po ng paninira kay BP Sara and the rest of the Duterte, mga Duterte allies, ano? Still standing, BP Sara and the rest of Dutertes. Still standing, no? Pero, still kulelat po sa survey si Speaker Martin Romualdez. After 2 years po ng mga propaganda na ginawa nila, na paninira po sa mga Duterte. Kahit ang dami nang ipinamigay na pera ni Martin Romualdez. Pera ng bayan dito ha. Kahit ang dami na po na ipinamigay na pera. Still kulelat sa survey. Kumbaga wala tayong nakikita na siya ay minamahal ng tao. Hindi natin nakikita yan kay Martin Romualdez. Hindi po kagaya ni BP Sara. Si BP Sara, makikita nyo sa video, sa photo, talagang gustong-gustong magpa-picture sa kanya. Masaya habang nakasama siya, nahahawakan ang ating Vice President. Masaya, nakikita po natin sa video. Yan po yung, kumbaga, hindi mo mabibili lahat ng bagay, no? At yan mahirap bilhin yan. Kahit tone-toneladang gwinto pa ang, hindi ba? Maraming mga lalaki buang na buang sa isang babae, no? Baliw na baliw siya, mahal na mahal niya yung babae. Pero kahit anong kayamanan ang ibigay niya, hindi pa rin siya mahalin, no? Napapanood natin sa mga teleserye yan. Yung babae naman, baliw na baliw sa isang lalaki. No? Kahit napakayaman ng babae, hindi niya pa rin makuha yung pagmamahal ng isang lalaki kung saan kinababaliwan niya. Hindi mo talaga mabibili lahat eh. Kahit marami kang pera. Yun ang mahirap bilhin. Yung mahal ka ng tao, minamahal ka ng tao, napakahirap pong bilhin nun. At hindi talaga mabibili yun. Walang amount na pera, kayamanan, ang katumbas ng pagmamahal. No? Ang gusto po naming mangyari ay mawala ang mga crocodile sa House of Representatives. Yan po ang gusto naming mangyari. Kasi kilala nyo na kung sino-sino ang mga ito. At di umano lahat ng mga crocodile tagilid sa kanilang kandidatura. Nilalahat ko po. Kilala nyo naman yung mga crocodile sa House of Representatives. Yung kalaban ni Speaker sa pagka-congressman sa Leyte, na-disqualified. Di po ba nabalita yan? Para ka ma-disqualified, kailangan mayroong magre-reklamo. Hindi po pwedeng sasabihan ka ng COMELEC, disqualified ka. No? O kaya naman, pwede siguro nilang sabihin na yung isang kandidato ay nuisance candidate. Kumbaga, sino ka ba? Hindi ka kilala, tapos wala ka namang pera, wala kang kakayahan na mangampanya. Kaya magiging nuisance candidate ka.
So, wala po yun, no? Pero kung hindi naman ganun yung estado mo, hindi ka po pwedeng i-disqualified basta-basta ng COMELEC or ng korte nang wala namang nagrereklamo. Ibig sabihin kaya na disqualified yung kalaban ni Speaker Martin ay mayroong nagreklamo. Well, of course, syempre, kahit hindi si Speaker Martin. Kumbaga, meron lang uutusan yung team ni Team Romualdez. Meron lang uutusan na magreklamo ka, magsampa ka ng reklamo either sa korte or sa COMELEC at pagdidesisyonan yan at lumabas nga yung desisyon na na-disqualified daw. Hindi ko na po ni-research, inalam yung detalye niyan ng balita na yan. Siguro, mayroong power eh. Ginamitan ng kapangyarihan, I don't know. Hindi ko na pinag-abalahan yan na magbasa pa ng mga balita tungkol dyan. So, ganun po yun, ano? Kailangan mayroong magreklamo. Malamang may nagreklamo at naghatol ang COMELEC or korte na i-disqualified itong kalaban ni Speaker. Babae po yun eh. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. So, yung mga crocodile, gagawa ito ng paraan para manalo sa eleksyon. Tiyak po yan. Mag-iisip sila ng mag-iisip. Kadalasan po yung mga eleksyon, mga politiko, pagdating ng eleksyon, mayroon po yan team. May mga PR people po yan. Yung PR people na yan, sila yung nag-iisip. Sila yung nag-iisip kung paano kung paano nila maipapanalo ang kanilang kliyente. No? Matagal ko nang sinabi ito kasi meron akong pinsan na PR people. Ang hawak nila, governor sa isang mayor. Hindi ko na sasabihin kung sino o kung saan sila governor. At naipapanalo nila ito. No? Isang pinsan ko, PR people. Kaya, naikikwento niya ito sa akin at alam nila kung ano yung mga strategy. Okay? Pero, both na magkalaban na politiko, may kanya-kanyang PR people yan. So, pagalingan na lang. No? Pagalingan. So, ito, mag-iisip itong mga nalalagay sa alanganin ng mga crocodile. Pero, ang isang nakikita ko na paraan na sigurado ako na gagawin nila ay ang bumili ng boto. Bibili talaga ng boto yan. Vote buying. Pera ang pagaganahin nila dito. Dahil tagilid na sila eh. Hindi ko nababanggit eh. Hindi, pero sige, banggitin ko na. Yung mga congressman sa Maynila, may mga crocs dyan eh. May mga member ng crocs dyan eh. At sinasabi na tagilid yung laban nila. Katunayan, may lumalabas na survey, kalahati lang sila eh, doon sa number 1 eh. No? Kalahati lang yung survey niya. Kaya tagilid na tagilid. Ang unang gagawin niyan ay talagang vote buying. Yun talaga yung gagawin niyan. Kasi wala na. Delikado na yung lagay nila. At kapag sila natalo, mahirap na silang makakaahon muli. Ito nga si Bongbong Marcos, ang tagal, dekada, bago sila nakabalik sa pwesto. Kaya lang, ano ginawa? Di ba? So, sabi po ni Cardinal, ito'y naalala ko lang, ang unang nagsabi nito ay si Cardinal Sin, no? Kunin ninyo yung pera, pero huwag ninyo silang iboto. Yan po ang sabi ni Cardinal Sin. Ang dito na lang po, maraming salamat po sa panonood. See you po next time. Bye-bye.